Ako si Jem Bautista. Ako ay 26 years old. Noong ika-10 ng Marso, 2025, exactly 7:43 ng gabi, ginawang eksena ng aking ama ang fancy dinner para sa 35th anniversary ng aking mga magulang para palayasin ako. Sa harap ng 18 kamag-anak, tumayo siya, itinuro ang pinto, at sumigaw, "Lumayas ka rito at huwag ka nang babalik." Walang pumalag sa kwarto. Nanghusga lamang sila. Ang ate kong si Isabel, ang paboritong anak, ay nanood na parang siya ang nanalo. Tumitig lang ang ina ko sa mga nakahaing plato sa mesa. Nakayuko lang ang kapatid kong si Miguel. At sa isang iglap, nabura ang aking pagkatao. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagmakaawa. Kinuha ko ang jacket ko at lumabas. Akala nila tinapos na nila ang kwento ko. Akala nila ay tahimik na lang akong mawawala. Hindi nila namalayan na ang susunod na kabanata ay magbubukas ng wala sila, napakaingay, pampubliko, at sa paraang hindi nila makokontrol. At nang lumabas ang pangalan ko kung saan hindi nila inaasahan, ang katahimikan sa mesang iyon ang tuluyang sisingil sa kanila. Hayaan ninyong ikwento ko ang pamilya Bautista. Sa aming mundo, dalawa lang ang acceptable na career path, maging doktor o maging isang malaking failure. Ang lolo ko ay isang cardiothoracic surgeon noong 70s, isa sa mga nagpasimula ng operasyon sa puso sa Maynila. Ang ama ko, si Dr. Arturo Bautista, ay ang direktor ng internal medicine doctor sa isang sikat na ospital sa Global City na pangwalo sa buong bansa. Ang ina ko, si Dr. Carmela Bautista, ay isang internist na may listahan ng mga pasyente na kinabibilangan ng 3 senador at isang dating gobernador, 3 henerasyon ng mga doktor. Puro white coat sa bawat closet, mga medical journals sa bawat mesa. Ang moto ng pamilya na nakaukit sa isang plaque sa aming dining room, serbisyo sa pamamagitan ng siyensya. Ako sana ang ika-4 na henerasyon. Sa halip, naging black sheep ako. Si Isabel ay 22 taong gulang. Isa siyang neurosurgeon. Nagliligtas siya ng buhay, naglalathala ng mga pag-aaral sa The Lancet Medical Journal at kadedeklarang keynote speaker sa International Congress of Neurosurgeons sa Tokyo, Japan, ngayong Setyembre. Sa edad na 32, siya ang magiging pinakabatang pangunahing tagapagsalita sa 50 taong kasaysayan ng kaganapan. 6 na beses itong binabanggit ng ina ko sa bawat usapan. Si Miguel naman ay 23 taong gulang. Nasa ika-4 na taon niya sa UP College of Medicine. Kabilang sa nangungunang 5% ng klase niya. May nakahanda ng espesyalisasyon sa Philippine General Hospital. Ang ipinagmamalaking susunod na henerasyon ng pamilya. Tapos, nandito ako. Nag-drop out ako sa med school sa aking 3rd year. Ika-12 ng Mayo, 2022. 3 taon na ang nakararaan. Hindi man lang nila tinanong kung bakit. Inakala na lang nilang hindi ko kinaya. Bawat hapunan ng pamilya mula noon, ang 4 na beses na pinilit akong dumalo sa loob ng 3 taon ay sumunod sa iisang kabisadong usapan. Ang pinakabagong tagumpay sa operasyon ni Isabel. Ang pinakabagong parangal ni Miguel. At kapag may nagtanong tungkol sa akin, tipid nangingiti ang ina ko at sasabihing, inaalam pa ni Jem ang gusto niya sa buhay. May kasama pang pagkumpas ng mga daliri sa ere. Hindi nila kailanman tinanong kung ano ang inaalam ko. Heto ang hindi nila alam. Hindi ako umalis sa med school dahil bumagsak ako. Umalis ako dahil may nahanap akong mas malaki. Habang kinakabisado ng mga kaklase ko ang 12 cranial nerves, pinag-aaralan ko ang programming language para sa blockchain technology. Habang nagdi-dissect sila ng mga cadaver, hinihimay ko ang mga smart contracts. Habang nag-aaral sila para sa board exams, pinag-aaralan ko ang galaw ng market sa Bitcoin, Ethereum, at mga sistema para sa decentralized finance. Noong ika-3 ng Hunyo, 2022, 3 linggo matapos akong huminto sa pag-aaral, bumili ako ng una kong Bitcoin sa halagang 1,089,000 piso. Bagsak na bagsak ang merkado noon. Patay na raw ang crypto sabi ng lahat. Bumili pa rin ako. Nagsimula ako sa 2.75 milyong piso. Iyon ang buong ipon ko mula sa mga summer internships at maliit na pamana mula sa aking lola. Pagsapit ng Disyembre 2023,
Ang 2.75 milyong piso na iyon ay naging 456 milyong piso. Pagsapit ng Marso 2025, umabot ito sa 2.3 bilyong piso. Pero wala akong sinabi sa kanila, kahit isang salita. Ang nakikita nila, natutulog ako hanggang 2 ng hapon nakapadyama, madilim ang kwarto at makalat dahil sa mga tasa ng kape. Ang hindi nila nakita, nagbebenta at bumibili ako ng pamumuhunan kapag nagbubukas ang merkado sa Tokyo ng madaling araw oras sa Pilipinas. Binubuo ko ang Vault Chain, isang decentralized security system, habang tulog sila. Mayroon akong 2 monitor, isang laptop, at isang whiteboard na puno ng mga drawing ng estruktura ng blockchain. Minsang sinabi ng ama ko sa ina ko, sapat ang lakas para marinig ko sa kabilang kwarto, natutulog siya hanggang 2 o sinang hapon. Anong klase ng buhay iyan? Hindi niya alam na 22 oras na akong gising noon. Tinatapos ang isang kasunduan na magbibigay sa akin ng 20.9 milyong pisong kita. Parang binagyo ang kwarto ko. May mga ilaw na LED, poster ng anime, 6 hanggang 8 tasa ng kape sa anumang oras, at buhol-buhol na mga kable ng charger. Para sa kanila, hitsura iyon ng pagkabigo. Para sa akin, iyon ang aking sentro ng misyon. Kinaumagahan bago ang hapunan para sa anibersaryo, iisang tao lang ang nagpadala ng mensahe sa akin. Si Tito Jun, ang nakababatang kapatid ng ama ko. 52 taong gulang, retiradong doktor, ang tanging miyembro ng pamilya na nagsabing, "Sundan mo ang sarili mong landas, anak." 10:32 ng umaga. "June, pupunta ka ba mamaya?" "Jem." Nagpumilit sila. "June, magpakatatag ka, anak. Mas malayo na ang narating mo kaysa sa inaakala mo." Matagal kong tinitigan ang huling pangungusap na iyon. Si Tito June lang, ang kaisa-isang nagtanong tungkol sa trabaho ko. Hindi sa paraang mapagmataas, kundi may tunay na kuryosidad. Kinuwentuhan ko siya ng paunti-unti. Teknolohiyang blockchain, digital na pera, teknolohiya sa pananalapi. Tumango siya at sinabing, "Mukhang may maganda kang natuklasan." Hindi niya ito lubusang naiintindihan, pero hindi rin niya ito minata. Hindi ko pa alam noon, pero si Tito Jun ang magiging kaisa-isang kapamilya, nakakausap pa rin sa akin makalipas ang 4 na linggo. Ika, 2 ng Mayo, 222 hanggang Ika, 15 ng Marso, 2225, 1095 araw. Sa buong panahong iyon, hindi ako tinawagan ng ama ko. Kahit minsan, nagpadala ng mensahe ang ina ko. Pero kapag may kailangan lang siya, isang litrato ng pamilya, sa pilitang pagdalo sa isang hapunan tuwing pista opisyal, pare-pareho ang ayos ng mga mensahe. Hapunan tuwing linggo. Asiks. Ng gabi. Huwag kang mahuhuli. Walang pakiusap, walang kamusta, puro utos. Sa loob ng 30 taon, may labang taton na pagtitipon ang pamilya. Dumalo ako sa 3, lahat sa pilitan. Sa natitirang 11, nag-imbento ako ng dahilan. Pagkatapos ng ika-5 dahilan, tumigil na sila sa pagtatanong kung okay lang ako. Nilista na lang nila ako bilang liban at nagpatuloy sa buhay. Pare-pareho ang nangyayari sa bawat okasyon na pinuntahan ko. Ako ang multo sa hapagkainan. Naroon, pero nakikita bilang hangin. Noche Buena. 22 tao ang nagsiksikan sa silid kainan ng aking mga magulang. Kaliligtas lang ni Isabel sa buhay ng isang 12 anyos na babae sa isang agarang operasyon. Ruptured brain aneurysm. 8-hour surgery. Nagising ang bata, na intact ang brain function. 4 na beses kinuwento ni Papa yon. Nang gabing iyon, isa habang nag-appetizer, isa bago kumain, isa habang nagde-dessert, isa habang kinukuha ng lahat ang kanilang mga gamit para umuwi. Katatanggap lang ni Miguel ng gawad ng dekano para sa kahusayan sa klinika, nangunguna sa klase niya, 6 na beses itong binanggit ng ina ko. At ako, inaalam pa ni Jem ang gusto niya sa buhay, sabi ng ina ko nang magtanong ang isang tita ko. Hindi nakikita ang mga panipi sa ere, pero narinig ng lahat ang himig. Nakaupo lang ako roon kumakain ng paelya. Walang sinasabi.
Dahil sa mismong sandaling iyon, umabot na sa 2.1 milyong kliyente ang Vault Chain at nakasara ako ng isang kasunduan sa paglilisensya na nagkakahalaga ng 231 milyong piso. Pero hindi sila nagtanong, kaya hindi ko sinabi. Matagal ko na silang tinigil na itama. Hayaan kong isipin nilang bagsak ako. Mas pinatamis nito ang mga sumunod na nangyari. Pasko ng pagkabuhay. Ika, 20 ng Abril, 2025. 22 miyembro ng pamilya. Dumating ako ng 11:22 ng umaga. Inabutan ako ng ina ko ng tarheta na may pangalan. Doon ka sa ikalawang mesa, anak. Unang mesa, 11 na matatanda. Mga doktor, abogado, aking mga lolo at lola. Isabel, Miguel. Ikalawang mesa, 4 na pinsan na may edad na 8, 10, 12, at 11 isang tiyahing nagbabantay. At ako, 26 na taong gulang na ako. Umupo ako sa pagitan ng isang 12 anyos na sipa ng sipa sa paa ng mesa at isang 8 anyos na nakatapo ng inumin sa manggas ko sa loob ng 5 minuto. Tiningnan ako ng 12 anyos at sinabing, "Bakit ka nakaupo kasama namin? Di ba matanda ka na?" "Oo," sagot ko. Matanda na ako. Sa kabilang bahagi ng kwarto, 15 talampakan ang layo, tumawa si Isabel sa sinabi ng ama ko. Nagsali ng alak si Miguel para sa lola ko. Nasa mesa sila ng mga matatanda. Umupo lang ako roon ng 90 minuto, hindi nagreklamo, ngumiti lang, at nagtanda sa isip, matatapos ito ngayong gabi. Heto ang totoong ginagawa ko habang pinauupo nila ako, kasama ng mga bata. Inilunsad ang Vault Chain noong Setyembre 2023. Isang sistema ng seguridad sa blockchain na idinisenyo upang protektahan ang mga transaksyon sa desentralisadong pananalapi. Binubuo ko ito kasama ang 2 developers na nakilala ko sa internet na parehong hindi alam ang tunay kong pangalan. Gumamit kami ng mga alias. Nakarehistro ang kumpanya sa SEC sa ilalim ng isang parent company. Pagsapit ng Marso 2025, may 3.2 milyong kliyente ang Vault Chain. 11 patente sa seguridad ng blockchain ang nakapangalan sa akin, pero ang pampublikong papeles ay gumamit ng aking gitnang pangalan at address ng negosyo, kaya walang nakakonekta sa JM. Bautista na tagapagtatag kay Jem Bautista, ang huminto sa pag-aaral ng medisina. Noong Pebrero, nakatanggap ako ng email mula sa aming legal team. Paksa, patente bilang 80 onyo, aprobado na. Miss Bautista, binabati ka namin. Ang patente US 2025-0047321 ay naaprubahan na. Ang iyong intellectual property portfolio ay nagkakahalaga na ngayon ng 1.5 bilyong piso. 1.5 bilyong piso. Sa pag-aaring intelektual pa lang. Hindi pa kasama ang aking koleksyon ng pamumuhunan. Hindi pa kasama ang Series A funding na kasasara lang namin. Pwede ko sanang sabihin sa kanila kahit kailan. Pero gusto kong malaman nila ito sa pinakamasakit na paraan. 2 linggo bago ang hapunan para sa anibersaryo, tumawag ang ina ko. Kakaiba ito. Nagpapadala lang siya ng mensahe noon. Hindi siya tumatawag. "Jem," sabi niya, at kakaibang lambing ang boses niya. "Ika, 25 anibersaryo namin. Magkakaroon tayo ng maliit na hapunan ng pamilya, 10 tao. Gusto talaga ng papa mo na pumunta ka. Maliit, 10 tao, sige. Mahalaga ito sa papa mo," dagdag niya. "Hindi para sa amin, para sa papa mo." Mabuti. 7 ng gabi, Marso 15. Huwag kang mahuhuli. Ibinaba niya ang tawag bago pa ako makasagot. Tinitigan ko ang telepono ko ng isang buong minuto. Kapag mabait ang ina ko, ibig sabihin kailangan niya ng manonood para sa isang bagay. Dapat alam ko na kung ano ang mangyayari. Dumating ako ng eksaktong 7 ng gabi. Ang mansyon ng mga magulang ko sa Dasmariñas Village ay nagliliwanag mula sa loob. May mga kandila sa bawat bintana, mga truck ng naghahanda ng pagkain na nakaparada sa kalye. Beso sa magkabilang pisngi. "Oh, Jem, nandito ka na. Tuloy ka. Tuloy ka." Nakasuot siya ng damit na mas mahal pa sa buwan ng upa ng karamihang tao. May mga diamante sa leeg.
Perpekto ang buhok, pilit ang ngiti. Doon ka sa ikalawang mesa. Anak, sabi niya. Iginiya ako lampas sa pangunahing silid kainan. Tiningnan ko ang seating arrangement sa entrance. Table 1. Main table. Mga magulang. Isabel, Miguel, parehong set ng lolo at lola, tatlong tita, dalawang tito, ikalawang mesa, mesang gilid, apat na pinsan, edad 10, 12, 14, 16, tita Chona na nagbabantay, at ako, na naman. Mas magiging komportable ka rito, sabi ng ina ko. Ang ibig sabihin, ayaw ka naming mapahiya sa pangunahing mesa. Umupo ako sa ikalawang mesa. 15 talampakan mula sa unang mesa. Sapat ang lapit para marinig ang bawat salita. Sapat ang layo para maging labas sa pamilya. Tiningnan ako ng 10 anyos at bumulong sa 12 anyos. Bakit siya nakaupo kasama natin? Ngumiti ako. Nanatiling tahimik. At naghintay. Nagsimula ang hapunan ng 7. 10 ng gabi. 4-course meal. Hinanda ng isang catering company na naningil ng 467,000 pesos para sa 18 tao. Alam ko dahil nakita ko ang receipt sa kusina nang gumamit ako ng CR. Pagsapit ng 7:38 ng gabi, tumayo ang ama ko. Tinapik ang kanyang baso ng alak gamit ang tinidor. Pamilya, maaari ko bang makuha ang atensyon ninyo? Natahimik ang buong kwarto. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 25 taon ng kasal sa aking magandang asawang si Carmela, may magalang na palakpakan, kundi pati na rin ang napakagandang balita sa pamilya. Nanikip ang sikmura ko. Gaya ng alam ng marami sa inyo, ang anak kong si Isabel ay gumagawa ng pambihirang trabaho sa sirurhiya sa utak. Ngumiti si Isabel, nagpakumbaba, sanay na sanay. Ngayong linggo, nakatanggap siya ng imbitasyon para maging pangunahing tagapagsalita sa Pandaigdigang Kongreso ng mga neurosurgeon sa Tokyo ngayong Setyembre. Nagulat ang lahat. Nagpalakpakan. May sumigaw ng, "Magaling!" Sa edad na 30 lamang siya. Siya ang magiging pinakabatang pangunahing tagapagsalita sa kasaysayan ng kaganapan. Tumagal ng 23 segundo ang palakpakan. Binilang ko. Tumayo si Isabel, niyakap ang ama ko, niyakap ang ina ko. Itinaas ng lahat sa unang mesa ang kanilang mga baso. Sa ikalawang mesa, sinabi ng 12 anyos, "Ano ba ang pangunahing tagapagsalita?" Ibig sabihin mahalaga siya. Mahinang sabi ko. Humupa ang palakpakan. Umupo ang lahat. Tapos lumingon ang ama ko. Direktang tumingin sa akin. At ngumiti. "Jem," sabi ng ama ko. Ang boses niya ay umaabot sa 15 talampakan sa pagitan ng mga mesa. "Anak." Ang salita ay tumulo na parang pulot na may lason. Lahat tayo ay nagbabahagi ngayong gabi. Mga tagumpay ng pamilya. Mayroon ka bang mga nakamit na gusto mong ibahagi? 18 tao ang lumingon para tingnan ako. 4 segundo ng katahimikan. Parang 4 minuto. Ang 16 anyos na pinsan sa tabi ko ay pisikal na lumayo. Na parang nakakahawa ang pagkabigo. Nararamdaman ko ang mga mata ni Isabel sa akin. Ang parehong maliit na ngiti mula noong umalis ako sa paaralan ng medisina. Tuyo ang lalamunan ko. Pwede sana akong manahimik. Pwede sana akong magsabi ng walang mahalagang dapat banggitin. Sa halip, sinabi ko ang isang bersyon ng katotohanan. Nagtatrabaho ako sa teknolohiya sa pananalapi. Sabi ko. Kalmado ang boses ko. Teknolohiya sa pananalapi? Tumaas ang mga kilay ng ama ko. Ibig mong sabihin crypto? Tumawa ang ama ko. Hindi isang mabait na tawa, kundi isang matalas na panlalait. Blockchain? Lumingon siya sa buong mesa at inanyayahan ang iba na sumali sa biro. Hindi totoong trabaho iyan, Jem. Pagsusugal iyan ng mga kabataan ngayon. 3 tiyuhin ang tumawa. Mukhang naguguluhan ang lola ko. Si Tito Jun, na nakaupo sa dulo ng unang mesa, ay hindi tumawa. Mahigpit ang panga niya. Pero wala siyang sinabi. Walang nagsalita. Ibig kong sabihin, nagpatuloy ang ama ko at lalong lumakas ang boses.
Itama mo ako kung mali ako. Pero hindi ba ang crypto ay iyong ano nga ba ang tawag nila doon? Fake money? Internet coins? Desentralisadong pananalapi ito, mahinang sabi ko. Isa itong panloloko, sabi niya. Hindi na mahina ang boses. Tumayo muli ang ama ko. Namumula na ang mukha niya. Let me get this straight, Jem. Itinapon mo ang milyon-milyong pisong edukasyon na pera namin. By the way, para maglaro ng imaginary internet coins? Tumaas ang boses niya sa bawat salita. Naiintindihan mo ba kung ano ang ginawa mo? Magiging doktor ka sana. Magliligtas ka sana ng mga buhay. Ipagpapatuloy mo sana ang legasiya ng pamilyang ito. Itinuro niya ang kwarto, ang tatlong henerasyon ng mga doktor. At sa halip, nakaupo ka sa kwarto mo na nakapadyama, nakatitig sa mga screen, nagbebenta, at bumibili ng basura sa internet, dagdag ng ina ko. Mas mahina ang boses pero kasing talas din. Hindi man lang namin masabi sa mga tao kung ano ang ginagawa mo, Jem. Naiintindihan mo ba kung gaano iyon nakakahiya para sa amin? Tiningnan ko siya. Nakakahiya para sa inyo? Oo, sabi niya. Ang ama mo ay nagtatrabaho kasama ang mga pinakaiginagalang na siruhano sa bansa at kapag nagtatanong sila tungkol sa mga anak niya, kailangan niyang sabihin na ang bunso niya ay huminto sa paaralan ng medisina para lang magsugal sa internet. Hinampas ng ama ko ang mesa. Tumalon ang mga kubyertos. Disgrace ka sa pangalan ng pamilya Bautista. Napuno ng boses niya ang buong kwarto. Tatlong henerasyon ng mga doktor. At ikaw. Itinuro niya ako. Sinasayang mo ang buhay mo sa computer. 11 tao ang nanigas. Nakahalukip-kip si Isabel, nasisiyahan. Nakatitig si Miguel sa plato niya. Nakayuko ang mga balikat. Mukhang takot na takot ang mga pinsan sa mesa ko. Hingal na hingal ang ama ko. Mapulang-mapula ang mukha niya. At doon niya sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Lumayas ka rito. Parang atungal ang boses niya. At huwag ka nang babalik. Itinuro niya ang pinto. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ako papayag na may isang palpak na nakatira sa ilalim ng anino ng pangalan ng pamilyang ito. 11 segundo nito. 18 pares ng mata ang nakatingin sa akin. Wala ni isang tao ang nagsalita. Wala ni isang tao ang tumayo para ipagtanggol ako. Hindi ang ina ko. Hindi si Miguel. Hindi si Tito Jun. Tumayo ako. Kinuha ang jacket ko sa likod ng silya ko at naglakad papunta sa pinto. 11 segundo mula silya hanggang pinto. Paghawak ko sa doorknob ng pinto, narinig kong bumulong ang ina ko sa babaeng katabi niya. Sapat ang lakas para marinig ko. Babalik din iyan na nakaluhod. Ganyan palagi ang ginagawa niya. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at isinara ito sa likuran ko. 23 minuto. Ganyan katagal ang inabot ng biyahe mula sa kanilang mansyon sa Dasmariñas Village hanggang sa aking marangyang apartment sa BGC. EDSA hanggang C5. Maluwag ang daloy ng sasakyan. Hindi ako umiyak, kahit isang luha. Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinampas ang manibela. Hindi ako tumawag kahit kanino. Nagmaneho lang ako. Matatag ang mga kamay ko sa manibela. Pantay ang paghinga ko. Pakiramdam ko ay walang-wala ako pero nakakagulat na kalmado dahil may alam akong isang bagay na hindi nila alam. Sa loob ng 21 araw, ilalathala ng Forbes Asia ang kanilang listahan para sa 30 pinakamagaling na edad 30 pababa. Nakasulat na ang artikulo tungkol sa akin. Aprobado na. Nakatakda na ang petsa ng publikasyon. Ika, 26 ng Marso. Asis. Ng umaga. Malalaman nila ito sa pamamagitan ng mga pagtukoy sa Facebook, sa mga paghahanap sa Google, sa mga katrabahong magtatanong, hindi ba anak mo yan? At pagsapit ng panahong iyon, alam na ng buong mundo, pumasok ako sa garahe sa silong ng gusali ko ng 8. 10 ng gabi. Sumakay ng elevator papunta sa ika. 13 palapag. Binuksan ang pinto ng aking 260 square meter na apartment. Umupo sa aking 1 million peso Italian leather chair. Binuksan ang aking laptop. May naghihintay na elektronikong liham mula sa pangkat ng mga editor ng Forbes. Paksa, 30 edad 30 pababa.
Kumpirmado ang petsa ng paglathala, Marso 5, 2025, 7:52 ng gabi. Mes. Bautista, ang iyong artikulo ay nakatakdang ilathala sa ika-26 ng Marso ng 6, ng umaga oras sa Pilipinas. Binabati ka namin sa tagumpay na ito. Isinara ko ang laptop, tumingin sa labas ng aking bintanang mula sa hig hanggang kisame sa tanawin ng BGC, at ngumiti. 5 araw ang lumipas. Walang kahit anong mensahe mula sa aking mga magulang, wala mula kay Isabel. Nagpadala ng isang mensahe si Miguel sa ikalawang araw. Miguel, pasensya na kay Papa. Mali iyon, pero hindi ako pwedeng makialam. Hindi ako sumagot. Tumawag ang ina ko ng 3 beses. Binaliwala ko ang 3 tawag. Sa ikatlong araw, naglathala si Isabel ng mga larawan ng hapunan para sa anibersaryo sa Instagram. 23 larawan, mga formal na litrato ng pamilya, mga patagong litrato ng mga taong nagtatawanan. Wala ako sa kahit isa sa mga iyon. Sa totoo lang, hindi iyan totoo. Nasa isa ako. Sa likuran. Ginupit para kalahati lang ng balikat ko ang makikita. Ang kapsyon, ipinagdiriwang ang 25 taon ng pag-ibig kasama ang aming magandang pamilya. Pinagpalang pamilya. Si Tito June ang kaisa-isang nagpadala ng mensahe sa akin araw-araw. Unang araw, okay ka lang ba anak? Ikalawang araw, nangangamusta lang. Ikatlong araw, nandito ako kung kailangan mong makipag-usap. Ika-4 na araw, mali iyon, ang lahat ng iyon. Ika-5 araw, ipinagmamalaki kita. Sumagot ako sa huli, salamat po. Hindi ako naghihintay ng tawad. Naghihintay ako sa Forbes. Hindi tumigil ang buhay. Umabot ang Vault Chain sa 3.3 milyong kliyente noong ika-8 araw, mula 3.2 milyon noong nakaraang linggo. Sa ika-9 na araw, nakasara ako ng unang yugto ng pagkalap ng puhunan sa isang kumpanya ng pamumuhunan, 330 milyong piso. Nagustuhan nila ang teknolohiya. Nagustuhan nila ang mga sukatan ng paglago. Nagustuhan nilang isa akong babaeng wala pang 30 taong gulang sa isang industriyang pinangungunahan ng mga lalaki. Ang kasosyo na nanguna sa kasunduan ay nagsabing, lalaki ng husto ang kumpanya mo. Alam mo iyon, di ba? Ngumiti ako. Tingnan natin, gabi-gabi. Tinitingnan ko ang kalendaryo ng paglathala ng Forbes. Ika-6 ng Marso. 6:05 umaga. 6 araw na lang. Naging 10. Tapos 9. Sa ika-16 na araw, isang manunulat ukol sa teknolohiya sa Twitter ang naglabas ng listahan ng Forbes ng maaga. Hindi ang buong listahan. Puro pangalan lang. Walang buong artikulo. Nandoon ang pangalan ko. Sa loob ng isang oras, 2 tao mula sa industriya ng blockchain ang nagpadala sa akin ng mensahe sa LinkedIn. Binabati kita sa Forbes. Hindi ko alam na ikaw pala ang Bautista sa likod ng Vault Chain. Nakakabilib. Deserve mo yan. Mag-usap tayo. Sa ika-17 araw. Naglabas ng artikulo ang Tech in Asia. Vault Chain pumalo sa 3.3 milyong gumagamit. Inaasinta ang Series B funding. 3 beses nabanggit ang pangalan ko. Pero hindi nagbabasa ng balita sa teknolohiya ang pamilya ko. Nagbabasa sila ng mga lathalaing medikal at ng seksyon ng sining ng mga dyaryo. Wala silang ideya. Alam ng mundo ng teknolohiya, alam ng mga mamumuhunan, alam ng mga namumuhunan sa negosyo, pero ang mga Bautista ay wala pa ring kamalay-malay. Sa ika-19 na araw, tumawag ulit ang ina ko. Sa pagkakataong ito ay sumagot ako. Jem, sabi niya. Kakaiba ang boses niya. Parang hindi sigurado. Anak, okay ka lang ba? Okay lang ako. May mga taong nagtatanong tungkol sa iyo sa ospital. Bumilis ang pintig ng puso ko. Sinong mga tao? Mga katrabaho lang ng papa mo. Binanggit nila ang pangalan mo. Hindi ko alam kung bakit. Nangingisda siya ng impormasyon. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Okay ang lahat, ma. Mabuti kung ganoon. Ano nga pala? Pupunta ka ba sa Pasko ng pagkabuhay? Susunod na buwan na iyon. At hindi,
Katahimikan. Jem, kailangan ko ng ibaba. Pinatayan ko siya ng telepono. Tumawag siya ulit agad. Hindi ko sinagot. Naramdaman niyang may mali. Pero hindi niya alam kung ano. Makalipas ang 2 araw, malalaman niya. Ika, 26 ng Marso, 2025, 6:00 ng umaga. Inilathala na ang listahan ng Forbes. Nagising ako ng 5:45 ng umaga. Nagtimpla ng kape. Umupo sa mesa sa kusina ko. Binuksan ang laptop ko. Eksaktong size ng umaga. Binuksan ko muli ang website ng Forbes. Naroon na. Forbes 30 under 30 sa pananalapi. Nag-scroll down ako. Jem Bautista, 26, tagapagtatag at CEO. Vault chain na mamahala ng personal na koleksyon ng pamumuhunan na nagkakahalagang 2.3 bilyong piso. 18 patente sa seguridad ng blockchain. 3.3 milyong kliyente sa iba't ibang plataporma ng desentralisadong pananalapi. Huminto si Bautista sa pag-aaral ng medisina noong 2022 para tutukan ang teknolohiyang blockchain, isang desisyon na nagpatunay na napakalaki ng kita. May formal na litrato ko doon, naka-jacket na formal, ayos ang buhok, may tiwala sa sarili ng ngiti. Wala akong kamukha sa babaeng nakapadyama na akala nila ay kilala nila. Nag-vibrate ang telepono ko. Mula sa pangkat ng editor ng Forbes, kusang ipinadala. Binabati ka namin. Ang iyong artikulo ay nakalathala na. Sa unang oras pa lang, tumaas ng 340% ang mga tumingin sa aking LinkedIn profile. Nadagdagan ako ng 2,100 followers sa Instagram bago mag-9 ng umaga. Pagdating ng 9:32 ng umaga, tumawag ang ina ko. Hinayaan ko itong tumunog. Gusto kong namnamin niya iyon. Nakita ito ng ina ko sa Facebook. Ng 9:47 ng umaga, may nagtukoy sa kanya. Carmela, hindi ba anak mo ito? Wala akong ideya na napakamatagumpay na pala niya. Binabati kita. Tapos may isa pang pagtukoy. At isa pa. Pagsapit ng tanghali, 127 tao na ang nagtag sa kanya sa article ng Forbes. Kinuwento sa akin ni Tito Jun kung ano ang sumunod na nangyari. Tinawagan ng ina ko ang ama ko sa ospital. Nasa pagitan siya ng mga operasyon. Arturo, sabi niya, nanginginig ang boses. May mga nagtutukoy sa akin. Sinasabing nasa isang listahan daw ng Forbes si Jem para sa pananalapi. Ano bang sinasabi mo? I-google mo ang pangalan niya ngayon din. Ginawa niya iyon. At yumanig ang mundo niya. Hinanap ng ama ko sa Google ang Jem Bautista Forbes. Ang unang lumabas, listahan ng Forbes. Pinindot niya, binasa ang artikulo, 2.3 bilyong piso. Kumurap siya, binasa ulit, tagapagtatag at punong ehekutibo, Vault Chain. Pinindot niya ang link ng Vault Chain. Isang formal na website, malinis ang disenyo. 3.3 milyong kliyente ang nagtitiwala sa Vault Chain para sa seguridad ng desentralisadong pananalapi. Pinindot niya ang bahagi tungkol sa tagapagtatag. Naroon ako. Formal na litrato. Maikling talambuhay. Nagtapos si Jem M. Bautista sa Ateneo de Manila University ng Computer Science degree bago pumasok sa med school. Noong 2022, iniwan niya ang medisina para sundin ang kanyang hilig sa teknolohiyang blockchain. Mula noon, nakapagrehistro siya ng 18 patente, nakabuo ng bilang ng kliyente na higit sa 3 milyon at nakilala bilang isa sa mga nangungunang boses sa seguridad ng desentralisadong pananalapi. Naghanap ulit siya. Tech in Asia, Vault Chain, nakakuha ng 825 milyong piso sa unang yugto ng pagkalap ng puhunan. Pebrero 2025, Bloomberg. Ang Vault Chain ni Bautista ay nagpapakita ng paglago sa seguridad ng desentralisadong pananalapi. Enero 2025, Business Mirror. Kilalanin ang 26 na taong gulang na nagpoprotekta sa milyon-milyong yaman na digital. Disyembre, 20,4, 7 artikulo, lahat mula sa nakaraang 4 na buwan. Matagal na pala siyang matagumpay. At wala man lang silang kaide-ideya. Ayon kay Tito Jun, nakaupo lang ang ama ko sa opisina niya ng 20 minuto at nakatitig sa screen ng computer niya.
Tapos, tinawagan niya ang numero ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1,096 araw, hinayaan ko itong tumunog. Nakita ni Isabel ang artikulo sa Forbes ng 10:30 ng umaga. Pagsapit ng 11:03 ng umaga, inunfollow niya ako sa Instagram. Nakuha ko ang notification. Napatawa ako ng malakas. Hindi na kayanan ng paboritong anak na hindi siya ang kaisa-isang bituin sa pamilya. Nang araw ding iyon, naglathala siya ng kwento sa Instagram, isang larawan ng imbitasyon niya bilang pangunahing tagapagsalita, caption, lubos na nagagalak at nagpapakumbaba. Mamgalayunin sa sirurhiya sa utak. ICNS 2025, puno ang mga komento ng mga taong nagtatanong, kapatid mo ba si Jem Bautista? Hindi niya sinagot kahit isa. Pagkatapos ng araw na iyon, nagkaroon ako ng 3,800 na bagong taga-subaybay sa Instagram. Si Isabel ay nadagdagan ng 340. Hindi niya ako mabubura sa Forbes. At alam niya iyon. Sa loob ng 48 oras, pagkatapos ma-publish ang Forbes, nakatanggap ako ng 43 mensahe sa LinkedIn. Mga punong ehekutibo, mamumuhunan, mamamahayag, 8 kahilingan para sa panayam, ANC Market Edge, Bloomberg TV, masusing artikulo mula sa Tech in Asia, Decrypt Coin, karagdagang artikulo ng Forbes, Business World. 3 imbitasyon sa pagsasalita, Token 2049 sa Singapore at iba pa. Nakaranas ang Volt Chain ng 68% pagtaas sa mga bagong nagparehistro. 2 beses bumagsak ang website namin dahil sa dami ng bumibisita. Isang mensahe ang umagaw ng pansin ko mula kay Evelyn Chua, kasosyo sa Sequoia Capital, GEM. Ilang buwan na naming sinusubaybayan ang Volt Chain. Kinumpirma ng artikulo ng Forbes mo ang alam na namin. May binubuo kang napakalaking bagay. Pag-usapan natin ang ikalawang yugto ng pagkalap ng puhunan. Pwede ka ba sa susunod na linggo? Ikalawang yugto. Sequoia Capital. Sumagot ako. Martes, 2:00 ng hapon. Ipadadala ko ang presentasyon. Gustong marinig ng mundo ang kwento ko. Ang pamilya ko, gusto nilang makontrol ang sitwasyon. Sa 23 araw, Marso 27, tumawag si Tito Jun ng 7:180 ng gabi. Sumagot ako. Anak, sabi niya. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamalaki. Alam ko na noon pa man, sobrang ipinagmamalaki kita. Naramdaman kong nanikip ang lalamunan ko. Salamat, Tito Jun. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Nataranta silang lahat. Sinasabi ng ina mo sa mga tao na palagi ka naming sinusuportahan. Tahimik lang ang ama mo. Unang beses ko siyang nakitang hindi makapagsalita. Galit na galit si Isabel. Nalilito si Miguel. Pero bilib siya. Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Lalapitan ka nila, sabi niya. May hihingin sila. Pera, siguro, o paraan para baligtarin ito para hindi sila lumabas na masama. Huminto siya sandali. Huwag mong hayaang baguhin nila ang kasaysayan, Jem. Ginawa mo ito ng mag-isa. Tandaan mo iyan. Tatandaan ko po. At, anak? Po? Hindi mo kailangan ng permiso nila para maging magaling. Hindi mo kailanman kinailangan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Salamat po. Nag-usap kami ng 6 na minuto. Kinuwento niya sa akin ang mga tsismis sa ospital, ang mga bulungan, kung paano tinitingnan ng mga katrabaho ng ama ko ang ama ko sa ibang paraan. Pagkababa namin ng telepono, umupo ako ng tahimik sa mahabang panahon. Makalipas ang 4 na araw, pumunta sila sa pintuan ko. 24 na araw, nasa kapeterya ng ospital ang ama ko nang lapitan siya ng isang katrabaho, Dr. Ricardo Tiangco, hepe ng kardiolohiya. Arturo, sabi niya. Tinapik ang ama ko sa balikat. Nakita ko lang ang artikulo sa Forbes. Ang anak mo Volt Chain. Nakakabilib. Siguradong sobrang ipinagmamalaki mo siya. Pilit na ngumiti ang ama ko. Oo. Oo naman. Alam naman naming may mararating siyang maganda. Katahimikan. Hindi ko alam na nasa teknolohiya pala siya, pagpapatuloy ni Dr. Tiangco. Akala ko nag-aaral pa siya. Nahanap niya ang landas niya. Sumali ang isa pang doktor sa kanila. Doktor. Linda. Hermoso. Sirurhiya. Sa mga ugat.
Arturo, matagal ko nang gustong itanong. Totoong nagmamanage ang anak mo ng koleksyon ng pamumuhunan na nagkakahalagang 2.3 bilyong piso? Iyon ang sabi ng Bloomberg. Tumigas ang panga ng ama ko. 2.3 bilyong piso ayon sa Forbes. Nakakabilib. Gaano na siya katagal sa pananalapi? Ilang taon? At hindi mo man lang nabanggit, nakabitin ang tanong sa hangin. 6 na doktor na ngayon ang nanonood sa usapang ito. Komplikado, sabi ng ama ko. Itinagilid ni Dr. Tiangco ang ulo niya. Paano naging komplikado? Isa sa mga residenteng siruhano na dumalo sa hapunan para sa anibersaryo ang nagsalita. Hindi ba sabi mo huminto siya sa pag-aaral at walang trabaho? Namula ang mukha ng ama ko. Tumahimik ang buong kapeterya. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang kanyang bandeha at umalis. Nabunyag ang pagsisinungaling niya sa mismong sandaling iyon at natandaan ito ng mga tao. Sa 24 na araw ng 4:42 ng hapon, naglathala ang ina ko sa Facebook. Sobrang ipinagmamalaki ang anak kong si Jem. Palagi siyang matalino at napakagandang makita siyang kilalanin ng Forbes. Ipagmamalaking ina, 30 edad, 30 pababa. Ibinahagi niya ang kawing ng Forbes. Sa loob ng isang oras, 340 na tao ang nag-like nito. Nagsimulang pumasok ang mga komento. Carmela, napakagaling. Hindi ko alam na nasa teknolohiya pala si Jem. Wow! Binabati kita. Siguradong palagi mong sinusuportahan ang mga pangarap niya. Tapos may sumulat ng, "Teka, hindi ba sabi mo noong nakaraang buwan inaalam pa niya ang gusto niya sa buhay?" Binura ng ina ko ang komento. Isa pa. Akala ko huminto siya sa paaralan ng medisina. Sabi mo sa akin wala siyang trabaho. Binura. Isa pa, Carmela, nandoon ako sa hapunan para sa anibersaryo. Narinig ko ang mga sinabi ni Arturo sa kanya. Binura. Hinarang ang nagkomento. Sa loob ng oras, nakabura siya ng 12 komento at nagharang ng 3 tao, pero hindi nawawala ang mga screenshots. May naglathala ng mga binurang komento sa isang pribadong grupo ng usapan. Kumalat ito. Pagsapit ng 25 araw, pinag-uusapan na ng mga tao na sinusubukan ng asawa ni Dr. Bautista na baguhin ang kwento sa Facebook. Sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi siya hinayaan ng internet. Naglathala si Isabel ng kwento sa Instagram tungkol sa kanyang pagiging pangunahing tagapagsalita. Lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Nagbunga rin ang pagsisikap. Mamgalayunin sa sirurhiya sa utak. Nakakuha ang kwento ng 4,200 na pagtingin. Ang karaniwan niyang nakukuha ay 800. Pero hindi tungkol sa pagsasalita niya ang mga komento. Kapatid mo ba iyong nasa Forbes? Pinuno talaga ang kapatid mo. Binabati ang pamilya niyo. Magkasama ba kayong nagtatrabaho ni Jem? Kripto at sirurhiya sa utak? Siguradong sobrang ipinagmamalaki kayo ng mga magulang niyo. 67% ng mga komento ay bumanggit sa akin. Hindi sinagot ni Isabel kahit isa sa mga iyon. Sa ospital, direktang tinanong siya ng 4 na doktor. Nasa Forbes ang kapatid mo. Magkatrabaho ba kayo? Pilit na ngumiti si Isabel. Hindi. Magkaiba kami ng linya. Kahit na, siguradong nakaka-excite para sa pamilya. Sobra, sabi niya. Tapos naglakad siya palayo. Isang katrabaho ang nagkuwento kay Tito June kinalaunan. Mukha siyang gustong mangbato ng gamit. Ang paboritong anak ay hindi na nag-iisang bituin. At unti-unti siyang pinapatay nito. Sa 25 araw ng 50 ng gabi, tumawag si Miguel. Muntik ko nang hindi sagutin, pero nanaig ang kuryosidad. Jem, sabi niya. Tahimik ang boses niya. Totoo. Pasensya na. Dapat ipinagtanggol kita sa hapunan. Nadwag ako. Hindi ko lang gusto na magalit din sa akin si Papa. Katahimikan. Pero sobrang ipinagmamalaki kita. Pagpapatuloy niya. Ang galing ng ginawa mo. Binabasa ko ang tungkol sa Vault Chain. Napakatalino. Salamat, Miguel. Mas mahabang katahimikan. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin, sabi niya. Pero gusto kong malaman mo na mali ang ginawa ni Papa. Mali ang ginawa naming lahat.
ang pananahimik namin. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Na-appreciate ko yan. Pwede ba tayong mag-usap minsan? Hindi tungkol sa kanila. Tayo lang? Siguro, sabi ko. Hindi ngayon, pero siguro. Sige, naiintindihan ko. Umupo kaming tahimik ng ilang segundo. Kailangan ko ng ibaba. Sabi ko. Oo, sige. Mag-iingat ka, Jem. Ikaw rin. Ibinaba ko ang telepono. Siya ang unang humingi ng tawad, pero hindi nabubura ng paghingi ng tawad ang 3 taong pananahimik. Kinumpirma ng ANC ang schedule ko sa Market Edge para sa Abril 8. Nag-schedule ang Bloomberg ng pagkuha ng litrato para sa Abril 12. Isang buong artikulo para sa kanilang serye para sa mga inventor ng digital na pera. Gusto ng Tech in Asia ng 3,000 salitang artikulo tungkol sa paglalakbay ko, kabilang ang, at sisipiin ko, ang desisyon mong iwan ang medisina at kung paano nag-react ang pamilya mo. Nagtanong ang mamamahayag. Ang ama mo ay isang kilalang siruhano sa isang magandang ospital. Sinusuportahan ba niya ang pinili mong karera? Huminto ako sandali. Patuloy pang nagbabago ang usapang iyan, sabi ko. Handa ka bang pag-usapan ito ng opisyal? Pinag-isipan ko ito. Pagkatapos ay sinabi kong, oo, pag-usapan natin ang lahat ng ito. Nagpadala sa akin ang mamamahayag ng elektronikong liham. Paksa. Nasasabik na ikwento ang karanasan mo. Jem, sa tingin ko, maraming makakaugnay sa kwentong ito, lalo na iyong mga kailangang pumili ng sariling landas sa kabila ng pamimilit ng pamilya. Sasabihin ko na sa mundo kung ano ang ginawa nila, at wala silang kaide-ideya na mangyayari ito. Sa 28 araw, Marso 21, naglabas ako ng anunsyo. Ilang linggo ko na itong pinaplano, bago pa man ang hapunan, bago ang Forbes, bago ang lahat ng ito. Tinawagan ko ang tanggapan ng mga iskolar ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Gusto kong magtatag ng pondo para sa mga iskolar, sabi ko sa direktor. 2,745 milyong piso sa loob ng 12 taon. Partikular para sa mga babaeng kumukuha ng pag-aaral sa blockchain, teknolohiya sa pananalapi o agham pang computer. Lalo na sa mga babaeng nagbago ng karera mula sa mga tradisyonal na larangan. Tahimik ang direktor sa loob ng true segundo. Miss Bautista, napakabukas palad niyan. Gusto kong simulan ito ngayong pasukan, 50 scholar kada taon, tig, 458,000 piso. Prioridad ang mga babaeng umalis sa medisina, abogasya, o negosyo para mag-aral ng STEM, teknolohiya, inhenyeriya, at matematika. Kayang-kaya natin iyan gawin. Isa pa, sabi ko. Gusto kong tawagin itong pondo para sa mga kababaihan sa teknolohiyang blockchain. Hindi pondo ng mga Bautista. Hindi ipapangalan sa akin, kundi sa layunin nito. Naintindihan ko. Inilabas ang opisyal na pahayag noong Marso 31 ng 10:10 taulumang ng umaga. UP Diliman nag-anunsyo ng 275 milyong pisong pondo ng iskolar para sa mga babae sa blockchain, lungsod ng Quezon. Ikinagagalak ng UP na i-anunsyo ang isang 275 milyong pisong pondo mula kay Jem Bautista, tagapagtatag ng Vaultchain, upang suportahan ang mga babaeng nag-aaral ng blockchain at teknolohiya sa pananalapi. Magbibigay ang pondo ng 50 scholarship taon-taon sa loob ng 12 taon, binibigyang prioridad ang mga babaeng lumipat mula sa tradisyonal na karera. Naibalita agad ito sa Tech in Asia sa loob ng 1 oras. Ang titulo, huminto sa medisina, gumawa ng 275 milyong pisong pondo para sa mga babae sa teknolohiya. Nakita ito ng ama ko. Sabi ni Tito Jun, namutla raw siya. Noong Abril 2, nagbigay ako ng pangalawang donasyon, 110 milyong piso sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, hindi sa ospital ng ama ko, malayo roon. Nagsisilbi ang Gat Andres sa isa sa mga pinakamahirap na lugar sa Maynila. 80% ng mga pasyente nila ay walang sapat na pambayad. May isang tiyak na layunin ang donasyon, ang maglagay ng sistema ng pagbabayad gamit ang blockchain na magpapababa ng gastos sa pangangasiwa ng 40% at makakatulong sa mga pasyenteng walang pambayad na makakuha ng lunas.
Hindi ko nakaligtaan ang kabalintunaan nito. Ginagamit ang pekeng pera para tulungan ang mga totoong tao. Nagpadala sa akin ng elektronikong liham ang opisyal sa pananalapi ng ospital. Miss Bautista, babaguhin ng donasyong ito ang mga buhay. Ilalagay namin ang sistema ng pagbabayad ng Vault Chain sa susunod na buwan. Salamat sa pagtitiwala sa aming misyon. Inilabas ang opisyal na pahayag noong Abril 3. Ospital sa Tondo nakatanggap ng 110 milyong piso para sa inobasyon sa pagbabayad gamit ang blockchain. Ang donasyon mula sa tagapagtatag ng Vault Chain na si Jem Bautista ay gagawing moderno ang infrastruktura ng pagbabayad ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center na makakatulong sa higit 12,000 na mahihirap na pasyente taon-taon. Tinanong ng mga katrabaho ng ama ko kung bakit ang Gat Andres ang nakatanggap ng donasyon sa halip na ang ospital niya. Wala siyang maisagot. Noong Abril 15, inilabas ng Tech in Asia ang artikulo. 3,200 na salita. Ang titulo, Paano nabuo ni Jem Bautista ang 2.3 bilyong pisong kayamanan matapos iwan ang paaralan ng medisina at bakit hindi ito alam ng kanyang pamilya. Malawakang sinipi ang mga sinabi ko sa artikulo. Nang sabihin ko sa pamilya ko na aalis na ako sa pag-aaral ng medisina, tiningnan nila ito bilang pagkabigo. Makalipas ang 3 taon, nakabuo ako ng isang bagay na hindi man lang nila maihanap sa internet. Iyan ang puwang sa pagitan ng tradisyonal na prestihiyo at totoong epekto. Iba-iba ang anyo ng tagumpay para sa bawat isa. Para sa akin, hindi ito isang puting uniforme. Isa itong code ng computer at ang kakayahang gamitin iyon para tulungan ang mga tao sa mga paraang hindi magagawa ng medisina kailanman. Minsang tinawag ng ama ko ang digital na pera na pekeng pera, pero ang pekeng perang iyon ngayon, ang nagpopondo sa mga iskolar, ginagawang moderno ang mga sistema ng ospital, at gumagawa ng mga oportunidad para sa mga babaeng sinabihan na ang kanilang mga pangarap ay walang kwenta. Iyan ang totoong epekto. Nag-viral ang artikulo, 10,000 na nagbahagi sa loob ng 24 oras. Ang nangungunang komento sa Reddit, siguradong ang sama ng loob ng pamilya niya ngayon. Buti nga sa kanila. Ang pangalawang komento, kaya hindi mo dapat minamaliit ang mga pangarap ng tao. Hindi mo alam kung ano ang binubuo nila ng tahimik. Binasa ito ng lahat ng katrabaho ng ama ko. Sabi ni Tito Jun. Ilang araw na nagtagal ang mga bulungan sa mga pasilyo. Noong Abril 6, nagkaroon ako ng tawag na may video sa Sequoia Capital. Si Evelyn Chua, ang kasosyo na kumontak sa akin, ang nanguna sa pagpupulong. Jem, 8 buwan na naming sinusubaybayan ang Vault Chain. Pambihira ang inyong mga sukatan ng paglago. Ang pananaw mo para sa seguridad ng desentralisadong pananalapi ang siyang hinaharap. Gusto naming i-lead ang inyong Series B funding. Ano ang alok? 2.75 bilyong piso. Mamumuhunan kami ng 2.75 billion pesos at a 9.9 billion peso post-money valuation. Nanatiling walang reaksyon ang mukha ko. Takdang oras? Pwede nating isara ito sa loob ng 6 na araw. 6 na araw? Ang karaniwang ikalawang yugto ay umaabot ng 3 buwan. Ipadadala ko sa iyo ang dokumento ng kasunduan mamayang hapon, sabi niya. Isinara namin ang kasunduan noong Abril bati sa to. 275 bilyong piso, ikalawang yugto, pinangunahan ng isa sa mga pinakasikat na kumpanya sa pamumuhunan sa buong mundo. Ang Vault Chain ngayon ay nagkakahalaga na ng 9.9 bilyong piso. Ang personal kong bahagi ng pag-aari? 62%. Kwentahin mo. Ang kumpanya ng pekeng pera ay mas malaki na ngayon ang halaga kaysa sa kikitain ng ama ko sa buong buhay niya. Nagbubuo ako ng isang imperyo at gusto ng pamilya ko na makipagkita. Abril 12-11. 03 ng umaga. Tumawag ang gwardya sa pinto ko. Miss Bautista, nandito po sina Doktor at Dr. Bautista para makipagkita sa inyo. Nanigas ako. Hindi ko sila inimbita. Hindi ko sila nakausap sa loob ng 4 na linggo. Paaakyatin ko ba sila? Tanong ng gwardya. Nag-isip ako ng 30 segundo. Pagkatapos ay sinabi kong, oo, paakyatin mo sila. Gusto ko nang matapos ito. Nagpalit ako mula sa aking pambahay na pajama, nagsuot ng maong at formal na jacket. Sinadya ko talaga. Gusto kong makita nila ako kung sino na ako ngayon.
hindi ang babaeng inaakala nilang kilala nila. Pagdating ng 11:07 ng umaga, tumunog ang busina ng pinto ko. Binuksan ko ang pinto. Mukha silang mas maliit kaysa sa natatandaan ko. Pumasok sila. Tumingin ang ama ko sa paligid sa 2,800 talampakang kwadradong espasyo, ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame, ang tanawin ng BGC na nakalatag sa likuran ko. Tumingin ang ina ko sa mga muebles, ang mga sining sa dingding, ang mga pasadyang istante. Jem, sabi ng ina ko, kailangan nating mag-usap. Hindi ko sila inalok ng upuan. Nakatayo lang ako roon. Napakaganda ng lugar na ito, sabi ng ina ko. Wala kaming ideya na ganito na pala kaganda ang buhay mo. Hindi. Patawarin mo kami. Hindi. Mali kami. Kundi, wala kaming ideya. Tumikhim ang ama ko. Nagulat kami. Jem, sa totoo lang, dapat sinabi mo sa amin. Tinitigan ko siya. Sinabi sa inyo kailan? Noong tinawag niyo akong kahihiyan? O noong pinalayas niyo ako sa harap ng 18 tao? Napapitlag siya. Humakbang palapit ang ina ko. Jem, hindi namin naisip kung gaano kalaki ang binubuo mo. Kung alam lang namin, ano ang gagawin niyo? Pinutol ko siya. Susuportahan ako? Maniniwala sa akin? Katahimikan. May 3 taon kayo para magtanong. Mahinang sabi ko. Mas pinili niyo ang panghihiya. Umayos ng tayo ang ama ko. Jem, nag-iisip ako. Ang teknolohiya mo, itong sistema ng Vault Chain, magagamit ito ng ospital ko. Pwede tayong magtrabaho ng magkasama, isang father-daughter partnership. Nandyan na nga, isang pakikipagsosyo. Ulit ko. Oo, isipin mo na lang ang epektong magagawa natin. Ang teknolohiya mo, ang mga koneksyon ko, makakatulong tayo sa mga tao. Makakatulong sa mga tao, sabi ko. Gaya ng pagtulong niyo sa akin noong hapunan, tumigas ang panga niya. Sumubok ulit ang ina ko. Jem, dapat nagtutulungan ang pamilya. Nagkamali kami. Pero nandito kami ngayon. Gusto naming maging bahagi ng tagumpay mo. Ngayon gusto niyo ng pamilya. Sabi ko. Oo, ngayong may perang sangkot. Patas na patas iyan. Naglakad ako papunta sa mesa sa kusina ko, sumandal doon, nilagyan ng distansya ang pagitan namin. Lilinawin ko lang ng mabuti, sabi ko. Hindi kayo pumunta rito para humingi ng tawad. Pumunta kayo rito dahil nagtatanong ang mga katrabaho nyo. Dahil natatabunan si Isabel, dahil nasisira ang reputasyon nyo. Akmang magsasalita ang ama ko. Itinaas ko ang aking kamay. Gusto nyo ng credit, gusto nyong sabihin, oo, anak ko yan. Palagi namin siyang sinusuportahan. Gusto niyong baguhin ang kasaysayan para hindi kayo magmukhang masama. Hindi iyon itinanggi ng kahit sino sa kanila. Tumayo ako ng tuwid, tinitigan silang dalawa sa mata. Heto ang mangyayari, sabi ko. Kalmado ang boses ko, matatag. Ipagpapatuloy ko ang pagbuo sa Vault Chain. Magbibigay ako ng donasyon sa mga ospital, hindi sa inyo. Popondohan ko ang mga iskolar para sa mga babaeng tatawagin niyong mga palpak. Magsasalita ako sa mga komperensya at magbibigay ng mga panayam. At kapag may nagtanong tungkol sa pamilya ko, sasabihin ko sa kanila ang totoo. Namula ang mukha ng ama ko. Jem, ang totoo? Inulit ko. Na ginawa ko ito ng mag-isa, na hindi kayo naniwala sa akin, na pinalayas niyo ako nung kailangan ko kayo. Napuno ng luha ang mga mata ng ina ko. Hindi mo pwedeng basta na lang kaming itakwil. Magulang mo kami. Kayo ang unang nagtakwil sa akin. Nagkamali kami. Mas pinili niyo ang prestihiyo kaysa sa tao. Mas pinili niyo ang imahe niyo kaysa sa anak niyo. At ngayon gusto niyo akong magkunwari na hindi iyon nangyari para maisalba niyo ang inyong mukha. Naglakad ako papunta sa pinto. Hindi. Nombeta segundo. Ganyan katagal ang talumpati ko. Sumubok pa ng isang beses ang ama ko. Jem, magulang mo kami. Sabi ng ina ko. Umiiyak na ngayon. Hindi mo pwedeng basta na lang kaming iwanan. Ano na lang iisipin ng mga tao? Alam na ng mga tao. Sabi ko, nababasa nila ang Tech in Asia.
Nakita nila ang artikulo sa Forbes. Alam nilang hindi niyo ako sinuportahan. At alam niyo kung ano? Pabor sila sa akin. Masyado itong sobra, sabi ng ama ko. Sinusubukan naming bumawi. Sinusubukan yung isalba ang mukha niyo. Hindi yan totoo. Kung ganoon, bakit hindi kayo pumunta ng mas maaga? Tanong ko. Bakit naghintay ng 4 na linggo? Bakit hinintay pagkatapos ng Forbes, pagkatapos ng mga donasyon, pagkatapos ng artikulo sa Tech in Asia? Hindi siya sumagot. Pumunta kayo dahil kailangan nyo, sabi ko. Hindi, dahil gusto nyo. At sinasabi na niyan sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Binuksan ko ang pinto, tapos na ang usapang ito. Sabi ko, makakaalis na kayo. Tumigas ang mukha ng ama ko. Jem, maging makatwiran ka. Umalis na kayo. Isang salita. Pinal. Tumayo sila roon ng 5 segundo. Tapos kinuha ng ina ko ang kanyang bag. Inayos ng ama ko ang kanyang jacket. Naglakad sila papunta sa pinto. Tumingin sa akin ang ina ko minsan pa. Malungkot ang mukha niya. Desperada. Hindi ako umiwas ng tingin, pero hindi rin ako lumambot. Lumabas sila sa pasilyo. Isinara ko ang pinto. 11:23 ng umaga. Sumandal ako sa pinto. Nagpakawala ng hininga. Hindi umiyak. Hindi nagsisi. Gumaan lang ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay umupo ako sa aking mesa at bumalik sa trabaho. Sa sumunod na tong linggo, 6 na kapamilya ang kumontak sa akin. Tita Chona, Jem, sobrang ipinagmamalaki kita. Interesado ang anak ko sa teknolohiya. Pwede mo ba siyang gabayan? Tito Paul, uy Jem, may pagkakataon sa negosyo ako na pwedeng makinabang sa galing mo sa blockchain. Pinsang Rachel, magkape tayo. Gusto kong marinig ang tungkol sa Vault Chain. Pinsang David, baka may bakanting trabaho kayo? Naghahanap ako ng ibang trabaho. Tita Margaret, pwede ka bang magsalita sa samahan ng mga kababaihan ko? Pwede kaming magbayad. 5 sa 6 ay may kailangan. Hinarang ko silang 5. Ang ika-6 na mensahe ay mula kay Tito Jun. Okay ka lang ba anak? Sumagot ako. Oo. Okay na ako ngayon. Gusto nila ng pakinabang. Hindi relasyon. Wala akong ibinigay sa kanila. Sa ospital, nagsimulang magkumpara ang mga katrabaho ni Isabel. Nabalitaan mo ba? Nakakalap ng 2.75 bilyong piso ang kapatid ni Isabel. Mas mayaman pa iyong nakababatang Bautista kaysa sa pinagsama-samang yaman ng karamihan sa mga siruhano dito. Nabasa ko yung artikulo sa Tech in Asia. Talagang nakakabilib yung kapatid. Narinig ni Isabel ang bawat salita. Nagsimula siyang maglathala ng mas madalas sa internet. 2 kwento sa isang araw, sa halip na 2 sa isang linggo. Mga larawan mula sa silid operasyon. Mga kasabihan tungkol sa dedikasyon. Mga artikulong inilathala niya. Pag-ayos ng nasirang reputasyon. Pero may mga komento sa bawat inilalathala niya. Kapatid mo ba si Jem? Ang galing niya. Bago kay Isabel ang maging pangalawa lang. Hindi niya ito nakayanan ng maayos. 6 na linggo matapos ang artikulo ng Forbes, isang siruhano ang lumapit sa ama ko sa pasilyo. Arturo, nabasa ko ang artikulo sa Tech in Asia. Sabi ng anak mo hindi niyo raw alam ang tagumpay niya sa loob ng maraming taon. Totoo ba iyon? Huminto sa paglalakad ang ama ko. Komplikado iyon. Magkaiba kami ng pananaw para sa kinabukasan niya. Mukhang umubra ang pananaw niya. Katahimikan. Sumingit ang isa pang katrabaho. Narinig ko pinalayas mo raw siya sa hapunan ng anibersaryo niyo. Tumigas ang panga ng ama ko. Saan mo naman narinig yan? Mabilis ang balita, Arturo. Bumaba ng 60% ang mga imbitasyon sa hapunan mula sa mga katrabaho. Ang reputasyon niya ay nagbago mula sa isang mapagmataas na siruhano patungo sa doktor na hindi sinuportahan ang kanyang matalinong anak. Natandaan iyon ng mga tao. Hindi ako ipinagtanggol ni Miguel sa publiko, pero ng pribado, sinabi niya sa mga kaklase niya sa paaralan ng medisina, matalino ang kapatid ko. Sana ipinagtanggol ko siya. Nirekomenda niya ang Vault Chain sa 12 estudyante. Nagpapadala siya ng mga mensahe sa akin. Ika-7 linggo.
Sinabi ko sa grupo ng aking pinag-aaralan ang tungkol sa vault chain. 4 sa kanila ang nagparehistro. Alam kong maliit na bagay lang, pero sinusubukan ko. Jem, salamat. Kailangan ng panahon para makapagpatawad. Siguro balang araw. May lumabas na post sa Reddit sa R-Entrepreneur. Titulo, Huminto sa medisina, pinalayas ng pamilya dahil sa paglalaro ng pekeng pera. Bilyonarya na pala ngayon. 8,400 na sang-ayon. Nangungunang komento, ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat minamaliit ang pangarap ng mga tao. Perpekto ang kabalintunaan. Pangalawang komento, isipin mo na lang na masyado kang baliw sa prestihiyo na pinalayas mo ang sarili mong anak tapos naging mas matagumpay pa siya kaysa sa maaabot mo kahit kailan. Karma. Isang serye ng mensahe sa Twitter ang nag-viral, 340,000, na tumingin. 94% ng mga komento ay sumuporta sa akin. Ang natitirang 6% ay nagsabi ng mga bagay tulad ng, pamilya pa rin iyan. Dapat niya silang patawarin. Hindi ko pinatulan ang alinman sa mga ito, pero nakita ko ito at nakakapanatag ng loob. Pumanig sa akin ang internet, pero hindi ko sila kailangan. Alam ko na ang halaga ko. Setyembre 2025, pumasok ang unang grupo ng mga scholar sa UP, 120 na babae. Umabot ang vault chain sa 5.1 milyong kliyente. Nakatanggap ako ng imbitasyon para magsalita sa isang malaking pandaigdigang kumperensya sa Maynila. Paksa. Pagbibigay ng bagong kahulugan sa tagumpay lampas sa tradisyonal na prestihiyo. Kinumpirma ni Tito Jun na uupo siya sa unahan. Noong 14 ng Setyembre, nagsalita ako sa panimulang pagdiriwang ng UP para sa mga scholar. 8 minuto. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Nilapitan ako ng isang batang babae pagkatapos. Umiiyak siya. Iniligtas mo ang buhay ko, sabi niya. Sabi ng mga magulang ko, para sa mga lalaki lang ang aghampang computer. Gusto nilang maging abogado ako. Muntik na akong sumuko. Pero tapos nabasa ko ang kwento mo at nag-apply ako. Niyakap ko siya. Pinatunayan mong mali sila, sabi ko. Binuksan ko lang ang pinto. Ito ang legasiyang binubuo ko, hindi ang gusto nila, kundi ang pinili ko. Noong Hulyo, nagsulat ako ng liham. Hindi ko kailanman ipinadala. Mama at Papa, pinapatawad ko na kayo sa hindi ninyo pag-intindi. Pero hindi ko na kailangan ang pag-aproba nyo ngayon. Nakabuo ako ng isang bagay na hinding-hindi nyo lubusang maiintindihan. At ayos lang iyon. Hindi ko kailangang intindihin nyo. Kailangan ko lang na mahalin nyo ako. Mas pinili nyo ang mga kondisyon. Pinili ko ang sarili ko. Sana balang araw ipagmalaki nyo kung sino ako naging. Hindi kung ano ang kinita ko. Pero kung hindi man dumating ang araw na iyon, okay lang ako dahil matagal na akong proud sa sarili ko. Jem. Inisave ko ito sa drafts ng mga burador. Ang ilang mga salita ay isinusulat para maghilom, hindi para ipadala. Ang pamilya ko ngayon ay binubuo ni Tito Jun na tumatawag tuwing linggo. Si Miguel unti-unti, inaayos namin. Aabutin ito ng panahon. Ang aking koponan sa vault chain, 23 empleyado na naniniwala sa misyon. Ang 120 scholar sa UP, ang mga babaeng nagpapadala ng elektronikong liham sa akin na nagsasabing, ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para iwan ang paaralan ng abogasya at mag-aral ng inhenyeriya. Ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ito ang mga taong nakikita ka at pinipiling manatili. 6 na buwan pagkatapos ng hapunan, nakatayo ako sa aking marangyang apartment, nakatingin sa tanawin ng BGC. Ang kabuuang yaman ko ay lumago na sa 3.7 bilyong piso. Tumaas ng 3 beses ang halaga ng vault chain. Hindi ako kinontak ng mga magulang ko sa loob ng 6 na buwan at nakaramdam ako ng kapayapaan. Hindi ko sila kinamumuhian. Naaawa ako sa kanila. Gugugulin nila ang natitirang buhay nila sa pag-iisip kung ano sana ang nangyari kung naniwala lang sila sa akin. Alam ko na. Buhay ko na ito ngayon. Gusto nila akong maging doktor. Gusto nilang magligtas ako ng buhay gamit ang scalpel. Sa halip, naging isang bagay ako na hindi nila inaasahan. Isang taong hindi kailangan ang kanilang pag-apruba para baguhin ang mundo.
Isang taong nagpatunay na ang pekeng pera ay kayang magpondo ng mga totoong pangarap. Isang taong nagtayo ng imperyo mula sa kanilang pagtatakwil. At kung sakaling hanapin ulit nila ang pangalan ko sa internet, makikita nila ang isang babaeng ginawa ang kanilang pinakamasakit na insulto bilang kanyang pinakamalaking tagumpay. Iyan ang legasiyang pinili ko at ipinagmamalaki ko ito.